May mga kaso na hindi malutas-lutas ng ebidensya, may mga krimen na kahit pulis napipilitang sumuko. Pero papaano kung ang susi sa isang pagpatay ay nanggaling mismo sa biktima? Hindi ito katang-isip, hindi ito pelikula. Ito ay isang totoong kaso na kung saan ang isang babae na patay na ay tumulong mismo upang mahuli ang pumatay sa kanya. Ito ang isa sa pinakakakaibang kaso sa kasaysayan ng krimen, ang kwento ni Teresita Basa. Noong 1977 sa lungsod ng Chicago, isang tahimik ngunit masipag na Pilipina ang namuhay ng simple. Ang kanyang pangalan ay Teresita Basa. Ipinanganak siya sa Pilipinas noong 1929. Mula pagkabata, malinaw na ang kanyang hilig ay musika. Ang pagtugtog ng piano ang kanyang naging takbuhan at pangarap, ngunit sa kabila ng kanyang talento, limitado ang oportunidad sa kanyang bansa. Noong tumungtong siya ng 30s, gumawa siya ng isang matinding desisyon. Iniwan niya ang Pilipinas upang hanapin ang mas magandang kinabukasan sa Estados Unidos. Sa Chicago, sinubukan niyang buuin ang pangarap na matagal niya nang hinahabol. Nag-aral siya at nakakuha ng degree sa musika. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, muli siyang hinarap ng parehong problema, kakulangan ng oportunidad. Sa halip na sumuko, pinili niya na mag-adjust. Pumasok siya sa larangan ng healthcare. Naging respiratory therapist siya sa isang ospital. Tahimik, responsable at dedikado sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya kailanman iniwan ang kanyang pangarap. Habang nagtatrabaho, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa PhD at ang kanyang libreng oras, nagtuturo siya ng piano sa mga bata nang walang bayad. Ang kanyang buhay ay isang balanse ng realidad at pangarap, isang kwento na karaniwan sa maraming imigrant. Dumating ang February 21, 1977, isang ordinaryong araw, walang indikasyon na may masamang mangyayari. Ngunit sa gabing iyon, may usok na nakita mula sa kanyang apartment sa ika-15 palapag. Tumawag ang isang kapitbahay ng mga bombero. Pagpasok nila sa loob, natagpuan nila ang isang nasusunog na kutsyon. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kanilang nadiskubre sa ilalim nito. Naroon ang katawan ni Teresita Basa, hubad at may isang kutsilyo na nakabaon sa kanyang dibdib. Agad na sinimula ng investigasyon. Ang apartment ay magulo. Parang hinanap ang bawat sulok, ngunit may mga mahalagang gamit na hindi kinuha. Ibig sabihin, hindi ito simpleng nakawan. Natagpuan ang kanyang mga damit na nakatabi, parang hinubad ng marahas. Ngunit ayon sa autopsy, walang ebidensya ng sexual assault. Isang saksak lamang, diretso sa puso. Mabilis at eksakto. Ang gumawa nito ay alam ang kanyang ginagawa. May nakita ring isang note na sulat kamay ni Teresita. May isang kaibigan na nagsabing may hinihintay siyang isang lalaki sa kanyang apartment noong gabing iyon. Maaring para ayusin ang kanyang TV, ngunit pagkatapos nito wala namang sumunod na lead. Lumipas ang 6 na buwan, walang sospek, walang kahit anong progreso. Ang kaso ay tila nagiging isa na lamang sa maraming hindi nalutas na krimen hanggang sa may nangyaring hindi inaasahan. Si Remy Chua, isang kapwa Pilipina at katrabaho ni Teresita sa ospital, ay lumapit sa pulis kasama ang kanyang asawa. Ang kanilang kwento ay mahirap paniwalaan. Ayon sa kanila, si Teresita Basa ay nagpapakita sa panaginip ni Remy. Sa una, inakala nilang ito ay bunga lamang ng pagdadalamhati, ngunit kalaunan, ang mga panaginip ay naging mas malinaw at mas kakaiba. Isang gabi, habang natutulog si Remy, napansin ng kanyang asawa na tila siya ay hindi mapakali. Bigla siyang nagsalita sa simula sa Tagalog, pagkatapos sa Ingles. Ngunit ayon sa kanyang asawa, ang boss na iyon ay hindi kay Remy. Ang sinabi nito, "Doctor, I need help. The man who murdered me is still free." Nang tanungin kung sino siya, sumagot ito, "I am Teresita Basa." Nang magising si Remy, wala siyang maalala. Hindi nila ito pinansin sa una, ngunit nang maulit ito,
Nagbigay na ng detalye ang tinig. Isang pangalan, Alan Showery. Ayon sa mensahe, siya ang pumatay kay Teresita at ang mga ninakaw na alahas ay ibinigay niya sa kanyang kasintahan. Sa kabila ng kakaibang pinagmulan ng impormasyong ito, nagpa siya ang pulis na suriin ito. At dito nagsimulang magbago ang buong kaso. Si Alan Showery ay totoong tao. Ang kanyang initials, ANS. Tumugma sa note na natagpuan sa apartment at higit pa rito, trabaho niya sa parehong ospital. Mayroon din siyang criminal record kabilang ang sexual assault at robbery. Kinumpirma ng mga katrabaho na may balak si Teresita na magpatingin ng kanyang sirang telebisyon sa isang lalaking nagngangalang Alan. Nang bisitahin ng pulis ang apartment ni Showery, may napansin sila. Ang kanyang kasintahan ay may suot-suot na alahas. Kalaunan, kinilala ng pamilya ni Teresita ang ilan dito bilang pag-aari niya. Ayon sa kasintahan, ibinigay iyon ni Showery bilang regalo noong February, ang parehong buwan ng pagpatay kay Teresita. Unti-unting nabasag ang kanyang mga alibay at sa huli, umamin si Alan Showery. Ayon sa kanya, plano niyang nakawan si Teresita. Alam niyang may pera ito sa apartment, ngunit pagpasok pa lamang niya, sinaksak niya na ito agad. Upang iligaw ang investigasyon, hinubad niya ang damit nito at sinunog ang lugar gamit ang kutsyon. At ang kapalit ng isang buhay ay $30 at ilang peraso ng alahas. Sa kabila ng kanyang pag-amin, nagpago siya ng plea sa korte. Ang unang paglilitis ay nauwi sa deadlock, ngunit sa ikalawang paglilitis, siya ay napatunayang guilty. Si Alan Showery ay hinatulan ng 14 years na pagkakakulong, ngunit ang mas nakakagulat, 4 na taon lamang ang kanyang aktwal na itinagal sa kulungan. Isang buhay kapalit ng 4 na taon. Hanggang ngayon, ang kasong ito ay patuloy na pinag-uusapan. Para sa ilan, ito ay patunay na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Para sa iba, ito ay bunga lamang ng pagkakataon, subconscious knowledge o matinding imahinasyon. Ngunit para sa mga investigador mismo, may isang bagay na hindi nila maitatanggi. Kung hindi dahil sa impormasyong ibinigay, ang kaso ay maaring hindi na nalutas. Ang kwento ni Teresita Basa ay nananatiling isa sa pinakakakaibang kaso sa kasaysayan, isang trahedya, isang misteryo, at isang paalala na may mga tanong na maaaring hindi kailanman magkakaroon ng tiyak na kasagutan. Kung gusto mo ng ganitong klase ng video gaya ng kakaibang kwento mula sa iba't ibang lugar sa mundo, ay mag-subscribe ka lang sa channel na ito at sabay-sabay nating lakbayin ang natatagong kwento at misteryo ng mundo na mahirap ipaliwanag.